Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Brother Josh at welcome sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na pagdinilay-nilay sa salita ng Diyos. Ang atin pong tatalakayin ngayong umaga ay matatagpuan sa Joshua chapter 14 verse 3 to 5. Ngunit bago po tayo magsimula ay samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na muli naming marinig ang inyong banal na salita. Salamat po sa buhay, sa kalakasan at sa inyong walang hanggang pag-ibig na patuloy naming nararanasan. Panginoon, sa mga sandaling ito ay aming hinihiling ang inyong banal na presensya. Nawa ikaw po ang manguna sa aming pag-aaral ngayong umaga. Gabayan ninyo po ang aming mga isip at puso upang maunawaan namin ang mensaheng nais ninyong iparating. Naway ang bawat salitang aming marinig ay maging pagpapala at kalakasan sa bawat isang nakikinig. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ating babasahing Bible text ay The 9 1/2 Tribes which received their inheritance. Matatagpuan po ito sa Joshua chapter 14 verse 3 to 5. Basahin po natin. Verse 3, sapagkat si Moises ay nagbigay na ng mana sa 2 lipi at kalahating lipi sa kabilang panig ng Jordan. Ngunit sa mga Levita ay hindi siya nagbigay ng mana sa kanila. Verse 4, sapagkat ang mga anak ni Jose ay naging 2 lipi, si Ephraim at si Manases, kaya't hindi binigyan ng bahagi ang mga Levita sa lupain, maliban sa mga lungsod na kanilang titirhan at mga pastulan para sa kanilang mga hayop at pag-aari. Verse 5, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises, gayon ginawa ng mga anak ni Israel at kanilang hinati-hati ang lupain. Sa madaling sabi, matapos pumasok ang mga Israelita sa lupang pangako sa pamumuno ni Joshua, dumating ang panahon upang hatiin ang lupain sa 12 lipi ng Israel. Ngunit hindi ito naging isang simpleng hatian lamang. May mga natatanging sitwasyon na kailangan isaalang-alang ayon sa utos ng Panginoon. Ang paghahati ng lupain. Number 1, ang 2.5 lipi sa silangan ng Jordan. Bago pa man tumawid ang mga Israelita sa ilog Jordan, nagpasya ang mga lipi ni Ruben, Gad at kalahating lipi ni Manases na manirahan sa silangang bahagi ng Jordan. Ito ay dahil sa ang lugar ay sagana sa pastulan para sa kanilang mga hayop. Matatagpuan ito sa Numbers chapter 34. Kahit bago pa man nagsimula mamahagi ng lupa si Joshua, mayroon ng lupain ang 2.5 lipi. Number 2, ang 9.5 lipi sa Kanaan. Samantala, ang natitirang 9.5 lipi ay doon naman binigyan ng lupain sa loob ng Kanaan sa panahon ni Joshua. Sila ang mga liping tumanggap ng lupain mula mismo sa kamay ni Joshua ayon sa utos ng Panginoon. Number 3, ang mga Levita. Ang lipi ni Levi ay hindi binigyan ng sariling lupain sapagkat ang kanilang tungkulin ay maglingkod sa Diyos bilang mga pari at tagapangalaga ng templo o tabernakulo. Ang kanilang mana ay ang Diyos mismo. Gayunman, binigyan sila ng 48 na lungsod na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Israel kasama ng mga pastulan para sa kanilang mga hayop. Number 4, ang 2 lipi ni Jose. Upang manatiling 12 ang bilang ng mga liping may lupain, ang mga anak ni Jose, sina Ephraim at Manases, ay tinuturing na magkahiwalay na lipi. Ang ating binasang talata ay tumutukoy sa mga liping tumanggap ng lupain sa loob ng Kanaan sa panahon ni Joshua. Matapos maibigay ni Moises ang lupain sa 2.5 lipi sa silangan ng Jordan. Sa madaling sabi, si Moises ang naghati ng lupain sa silangan ng Jordan sa 2.5 lipi. Si Joshua naman ay naghati ng lupain sa loob ng Kanaan sa 9.5 lipi. Ang mga Levita naman ay walang sariling lupain. Tanging ang lungsod at pastulan lamang. Ano ang mensaheng nais iparating ng Diyos para sa atin? Ipinapaalala sa atin na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang mga pangyayaring ito ay patunay na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga sinasabi. Ang pangyayaring ito ay patunay na tinutupad ng Diyos ang kanyang mga sinasabi tulad ng ipinangako niya kay Moises tungkol sa pamamahagi ng lupain ay natupad sa panahon ni
Joshua. Ipinakikita rin sa ating binasa na iba-iba ang bahagi ng bawat isa sa plano ng Diyos. Hindi pare-pareho ang natanggap ng bawat lipi. Ang iba tulad ni Ruben, Gad at kalahating lipi ni Manases ay nakatanggap na ng lupain ng maaga, samantalang ang Siyam at kalahating lipi naman ay naghintay pa. Samantala ang mga Levita naman ay hindi binigyan ng sariling lupain sapagkat ang kanilang tungkulin ay maglingkod sa Panginoon. Gayunman, lahat sila ay may mahalagang papel sa kanyang dakilang layunin. Iba-iba man ang kanilang bahagi, sila ay nagkakaisa bilang isang bayan ng Diyos. Ipinapaalala rin sa atin ng talatang ito na ang tunay na mana ay ang Diyos mismo. Bagamat walang natanggap na lupain ang mga Levita, ipinakita ng Panginoon na ang paglilingkod sa Kanya ay higit sa anumang material na kayamanan. Ang kagalakan at gantimpala ng isang pusong tapat sa Diyos ay hindi nasusukat sa pag-aari, kundi sa presensya ng Diyos sa kanilang buhay. At sa kabila ng pagkakaiba-iba ng bawat lipi, makikita natin na mayroong pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Sila ay nanatiling iisang bayan ng Diyos, pinagbuklod hindi ng lupain kundi ng kanilang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Ang kanilang pagkakaiba-iba ay hindi naging dahilan ng paghihiwalay kundi naging tanda ng pagkakaisang pananampalataya sa isang tapat na makapangyarihang Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa inyong salita na aming napakinggan ngayong araw. Salamat sa paalala na kayo ay tapat sa inyong mga pangako at bawat isa sa amin ay may natatanging bahagi sa inyong dakilang plano. Tulungan ninyo po kami na maging masunurin at tapat sa inyo tulad ng mga anak ni Israel na sumunod sa inyong utos. Naway ang aming natutunan ngayon ay maging gabay at lakas sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ang lahat ng ito ay tinataas namin ng may pusong puno ng pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig ng ating programa. Naway ang mensahe pong ating napakinggan ay tumimo sa puso ng bawat isa. Maaari nyo rin pong ibahagi ang video ito sa iba upang kayo rin po ay maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Samahan nyo po muli kami bukas sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli, magandang umaga po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.